Hi guys, kumusta kayo? Today is Saturday and once again, welcome to Abby and Filtered TV. Today is Saturday, a gloomy Saturday, a happy Saturday. Ito yung araw na pinakahihintay nating lahat. The young professionals, the working class, and even the retired professionals kasi ito yung pagkakataon natin na makasama ang buong pamilya. We can have Sabado nights, we can have movie nights and everything kasi walang pasok kinabukasan. Diba? Kaya nga naisip ko, I think it's time to give back to Christine. Kasi na-realize ko lang, every day of the week, 7 days of the week, pinagluluto niya kami ng masarap na pagkain. So why not this time, ako naman ang magluto para sa kanila at magluto para sa kanya. Gusto ko siyang ipagluto ng favorite dish niya na ginagawa ko, which is the crispy dinakdakan. Actually, hindi ko naman talaga alam ano talaga ang crispy dinakdakan. Kaya lang, nakita ko rin to sa social media. So ano pa bang gagawin ko? Gagayahin ko na lang. Just to share with you, mahilig din naman akong magluto because I am Kapampangan by blood, though we live in Bulacan. Pero I am Kapampangan by blood, so tingin ko, marunong din naman akong magluto. Sabi nga nila, unofficially, we are the culinary capital of the Philippines sa Pampanga. Diba? So just to share with you, nung young professional age ko pa, maganda ang katawan ko eh. Pwede kong i-share sa inyo in the future, no? Nag-gym ako, mahilig ako sa mga healthy food. And my source of protein is tofu. So, that time nag-experiment ako. I experimented with the adobo tofu, caldereta tofu, sisig tofu, the sizzling tofu. Tsaka bago pa nauso yung mga cube fried tofu na yan, ginawa ko na yan before. And I'm really happy na masarap naman yung kinalalabasan niya. And I'm really happy na itong huling natutunan kong dish from social media, of course, nagustuhan din ni Dean. So I'm very excited na i-share din sa inyo kung paano siya iluto, the simple ingredients of it, the experience of cooking it, and the experience na malalasahan ni Dean sa pagluluto ko ng favorite dish niya. So paano? This is a Saturday morning and tara, samahan niyo kami. Hi guys! Welcome to our humble kitchen. So dito, lulutuin natin yung ating natutunan sa social media na tofu dinakdakan. So here, we will prepare everything from the aromatics, from all the main ingredients. Dito, ipe-prepare natin at ipapakita ko to sa inyo. Tara! Samahan nyo ako. So guys, here are the ingredients na gagamitin natin. We have the white onion and the red onion, or we call the purple onion. And we have the siling pansigang na pampadagdag ng spice dito sa kakainin natin na food. And of course, our main ingredient, we have the tofu and we have the chicken liver na pwedeng meron, pwedeng wala. And for our sauce, of course, we will be using the mayonnaise, liver spread, oyster sauce, liquid seasoning, and syempre, hindi pwedeng mawala ang durog na paminta or ang ating crushed pepper. So tara, samahan nyo na akong magluto sa masarap na putahe na to. So yan, let's start preparing our aromatics. Actually, ang aromatic lang naman na gagamitin dito, if I may call it right, is yung mga sibuyas natin or yung mga onions. So, alam nyo, isa sa pinakamahirap, I guess, sa pagluluto, kahit anong dish natin, is preparing the ingredients, diba? Yung yung pagpe-prepare natin ng aromatics. Kasi, babalatan mo, hihiwain mo pa. Kaya nga ako, every time I eat at someone else's house, pag pinagluto nila ako, I always show my appreciation to them. Kasi, ang titignan mo, cooking is really a fruit of labor and a fruit of love. So, dapat we always appreciate everyone who is cooking for us, no? Kung sa bahay man yan, sa restaurant man yan, you should appreciate everyone. Kasi ulitin ko, it's a fruit of love. Ang hirap magluto. Biruin mo, magpe-prepare ka ng ingredients, magluluto ka, syempre mainit yan, you are using fire, diba? So, you should appreciate it. And, you know, ang pinakamaganda sa pagluluto, yung na-appreciate nung nakatikim, diba? Yung niluto mong pagkain. So, tara, samahan nyo ako as we prepare this one. Medyo matagal lang, medyo mahirap, pero I know you will enjoy it. Sa mga nagluluto dyan, alam nyo na ito yung mahirap, pero this is so satisfying kasi pag natikman ito nung mga kakain, nako, at nagustuhan nila, I'm sure, pag nagustuhan nila yan, you will be overjoyed
Your heart will be filled with joy kasi alam mo na nasarapan sila at nagustuhan nila. And isa rin sa sikreto sa masarap na pagkain na natutunan ko sa mga nagturo sa aking magluto o sa mga napapanood natin is you should always have a fresh ingredient, di ba? So, for example, kung meron kang gulay, dapat fresh yung gulay natin. Yeah? And for example, the tofu that we have, a little bit of tip lang sa mga magluluto ng tofu or tokwa, pwede tayong bumili sa mga magtataho. Di ba ang taho ay gawa sa soya? At ang tofu ay gawa rin sa soya. So I guess, somehow, alam nila kung saan nakakabili ng fresh na tofu. Kasi malamang, iisa lang din naman ang supplier nila. You can ask your kuya magtataho kung saan masarap bumili ng fresh na tokwa. Kasi minsan, di ba, pag pupunta tayo sa palengke, medyo may amoy na yung mga tokwa natin. So, pero yung ibang mga Pinoy, gusto yung amoy na yan. Pero sa atin, of course, sa generation natin, somehow medyo iba na yung pang-amoy natin, iba na yung preference natin sa smell ng tokwa. So I would suggest buying a tofu sa mga nagtitinda ng taho, or you can ask them saan masarap or saan magandang bumili ng tofu, para gamitin nyo sa mga tofu dishes. So yan, so we'll start cutting our tofu. Yung size naman nito, depende sa preference nyo. Kung gusto nyong malaking bite, maliit na bite, it's your call. Wala namang standard. Sabi ko nga, when we are cooking actually, meron tayong mga reference ingredients. So yung mga ingredients na yun, reference lang natin. We have a reference technique. Like for example, our adobo. Ano ba talaga ang timpla ng adobo? Dati, ang timpla ng adobo, basta may toyo, may suka, adobo na. But we Filipinos, we always reinvent. Di ba? Depende sa taste preference natin. Ngayon, meron ng adobo na may gata. Meron ng adobo na may pineapple. Yung iba, kung ano-ano na yung nilalagay sa adobo. So, bottom line, we Filipinos, we always reinvent kung ano yung mag-fit sa taste natin. So, just like this dish, yung dinakdakan. Ano ba talaga yung tamang dinakdakan? Ako, hindi ko alam. I think dinakdakan is an Ilocano food. Pero hindi ko alam kung ano ba yung tamang ingredients ito, kung ano ba yung tamang technique. Pero syempre, I want to reinvent para doon sa something na mag-fit sa taste preference ko. Diba? And for us, sa mga asawa dyan, sa mga husband, I know it's not common for you guys to cook for your family. Although meron na rin naman ngayon, ang dami ng mga chef ngayon na lalaki, na sikat sa pagluluto para sa mga pamilya nila like Ninong Rai, Chef JP, Chef JR, and the rest of the gang. Mga sikat yan na nagluluto para sa pamilya nila. And I hope for the husbands there na try nyo rin once in a while, you cook for your family, you cook for your wife. Yung mga wife natin, they always cook for us 7 days a week. Pero when was the last time? Come to think of it, when was the last time you thanked them for cooking delicious food for your family? Baka a year ago. Ako, I make it a point na nagpapasalamat pa rin sa wife ko every day, every dinner that we have. Kasi usually, dinner na lang kami nagkakasabay-sabay kumain pag weekday because of our work, because of our shift. Magkaiba kasi kami ng shift. So, pag nagkakasabay-sabay kami, I always make it a point na magpasalamat sa kanya. Kasi alam ko, napakahirap magluto. Ngayon lang, ilang minuto pa lang ako naghihiwa ng tokwa, napapagod na ako. Ilang minuto pa lang ako naghihiwa ng sibuyas, napapagod na ako. As I always say kanina, cooking is a fruit of love. It's a fruit of labor.
You know, sa mga asawang lalaki dyan, when you cook for your family, it means you are giving time to them. And I know they will appreciate that. Ako, once in a while, I want to cook for them. Like ito, yung mga tofu. And minsan, pag gusto namin ng biglaang merienda, nagluluto ako ng tacos, ng nachos, yung mga sauce, mga cheese sauce. So, siguro in the future, tuturo ko rin siya sa inyo kapag gagawa na ulit ako. Kasi, usually, gumagawa ako yan maramihan eh. Kasi, me and Kaya, we love cheese so much. So, parang lahat na lang ng kakainin namin, gusto namin may cheese, basta bagay. Kanina nga, when we had our lunch, si Kaya, yung ginawa ko cheese sauce, parang sinabaw niya dun sa kanin, parang cheesy rice ba ang tawag doon? I don't know. But we just love cheese so much. So, try nyo rin once in a while, mga lalaki dyan, na pagluto nyo rin yung mga pamilya nyo once in a while. I know it's not normal, pero it's a good thing to show your appreciation to your wife and to your family. So yan, let's start cooking or frying our tofu. Actually, sa dish na to, and sa mga nagluluto ng tofu dyan, alam na alam nyo ito for sure. Isa sa pinakamatagal i-prepare for a tofu dish is the frying the tofu itself. So, sabi ko nga, sana may nabibili na lang na bulk na luto na tofu kasi yung mga, meron naman mabibili sa mga lugawan, di ba? Yung mga prepared na tofu. Pero, syempre yun, medyo pricey na yun. Pero sana, naisip ko nga, no? Parang baka merong, in the future, meron na magbenta sa mga groceries na mga luto na tofu. Diba? And yan, when I'm frying tofu, I always use yung fresh na cooking oil yan para mas maganda siya at mas masarap siya na yung texture niya, yung crispiness niya mas intense kapag bago yung mantika na gagamitin natin. So, well, ulitin ko lang, my channel is not a cooking channel, so I just want you to experience yung cooking nung isa sa mga favorite dish namin, no? So, I'm not here to teach you how to cook. I'm not here to teach you how to fry. Hindi man din ako actually magaling magluto or mag-fry, lalo na sa ganyan. Tulad yan, tama ba yung ginawa kong pagpiprito? I don't know. Pero alam ko, bottom line in the end, mapiprito rin naman yung tofu na piniprito natin. So guys, right now, dahil nga matagal iprito yung tofu natin, so while we're waiting, I will be preparing na yung sauce nung tofu dinakdakan natin. So first, hindi ko na siguro pakita sa inyo ng malapitan guys kasi hindi naman to cooking show eh, pero makita nyo lang ako na ginagawa to, okay na yon. Sige, so first, let me start with the mayonnaise. It's the main ingredient of the sauce. Kung gaano karami, bahala na kayo. Kung gusto nyong maraming sauce, damihan nyo yung mayo and the other ingredient. Depende rin naman yan kung gaano karami yung tofu nyo. Okay? So, sabi ko nga, depende yan sa mga preference natin. And dahil nakita ko yung chicken liver, guys, nakalimutan ko pala siyang pakuluan. So, after natin magawa yung sauce later on, papakuluan ko na yung chicken liver natin. Okay? So, after the mayonnaise, let's add some oyster sauce. Okay? So, pampalasa. Okay, and the liquid seasoning. So, medyo hindi ganun kadami. Okay, konti-konti lang. Yeah. Tapos, of course, our Reno liver spread. Okay, so, yan. Isa to sa, I think, one of the secret ingredient of this dish. Hindi naman siya secret kasi lagi naman ito sinashare sa social media. So, isa to sa nagpapasarap dyan. And of course, we will crush some peppers.
Kung gaano karami, bahala na kayo. Ako, nakasampung ikot ako ng pepper crusher. So, of course, we have yung calamansi just to balance. Pero dahil tamad po ako, meron na kaming juiced calamansi dito. This is actually from the fruit of calamansi din, na advance na pinigalang ni Ate Beng. Okay. So after that, just mix it in the bowl. So, mix nyo lang thoroughly, guys, hanggang yan, maging maganda yung consistency niya, smooth na. Okay? So, nakikita nyo ba? Hindi ko alam, pero sana nakikita nyo. Yan. Okay. Tignan natin. I think I need to add a little more of the calamansi. And a little bit of the liquid seasoning. So yun, sabi ko nga, yung mga sukat-sukat nito, depende sa preference nyo. You adjust according to your taste. Yan. Diba? Nakakatuwang mag-prepare para lang tayong mga bata na nung elementary tayo, we love mixing things. We love mixing colors. And in the end, magkakaroon siya ng magandang kulay. Diba? You mix the primary colors, the secondary colors, may bagong kulay. So ito, ganun din, diba? Ang dami nating minix na ingredient. In the end, we'll be having a nice, smooth, and creamy sauce of the dinakda. So once again, let's have a taste. Oh, perfect. Okay. Anyway, some of the people who are cooking this dish, ang ginagawa nila, pag naluto na yung tofu, ilalagay doon sa paghahaluan, kasi ilalagay na yung sibuyas tsaka sili. Pero ako, ang ginagawa ko, dahil nahiwa ko na yung sibuyas, tsaka yung sili natin, hinahalo ko na kagad sa sauce. Why? Kasi gusto ko, yung lasa nung sibuyas tsaka nung sili, mag-incorporate kagad doon sa sauce natin para balance siya sa pag nako-coat na niya yung tofu natin. So, eto na siya. So, para mag-incorporate, parang ito nga pwede na sa akin eh. Kasi, di ba, ang sarap kumain ng fresh na onion, crunchy, di ba? Yan. Kaya lang, kailangan yung mag-mouthwash after that, di ba? Pero sabi nila, healthy daw tong onion eh. So, let's check. Yan. I-set aside lang natin to. Guys, eto, luto na yung ating mga tokwa at yung ating chicken liver. Pero, kailangan ko nang ihalo yung nagawa nating sauce with the onion and the chili. Uunahin ko muna yung puro tofu lang. At yun yung ipapatikim natin kay Tin. Ihiwalay natin yung sa kanya kasi she doesn't eat chicken liver. So, yung chicken liver, pag yung para sa akin na. Okay guys, so halo na natin. Tara! Ito na yung sauce na nagawa natin. Wow naman! Tignan nyo naman. Creamy. Woo!
So yan, sayang naman itong mga natira. So simutin na natin. Yan. Sarap. Excited na ako tikman to kahit ako yung nagluto nito. Parang sobrang excited pa rin akong kainin siya. Kasi parang ang tagal kong hindi nagluto nito. Parang last pa ako nagluto nito was Holy Week pa. No? So yan, haluin na natin. Yan. So yun lang. Pag nalagay nyo na yung sauce natin with the onion, with the chili, eto na siya. Yun na yun. Yun na yung tinatawag nating tofu dinakdakan. Okay? So ulitin ko, hindi ko alam kung paano lutuin ang totoong dinakdakan. Nakita ko lang sa social media to, pero masarap. Actually, ilang beses ko nang naluto ito. May mga barkada nga ako na nagre-request minsan nito. No? So one of my best friend is, maybe kilala nyo siya, the Onyo Kokok page in YouTube. So yun, siya yung channel niya, cooking channel naman. Pag uuwi yan from Singapore, nagre-request siya nito. And ako rin naman, pag umuwi siya sa Pilipinas, nagre-request ako, yung iba vlog niya na luto, ako yung titikim. So minsan, ipapakita natin yun sa channel natin. So ito guys, mukhang marami yung nagawa kong sauce, pero may liver pa naman mamaya. So ito yan. Sarap, di ba? Sarap tignan. Pero mas masarap to pag tinikman na natin. Okay? So dahil ito yung K-Team, hihiwalay ko muna yung sa kanya. Yan. Sarap. Wow. No, pag nagluluto ka, madalas excited ka rin kainin, di ba? Yung mga niluluto mo, no? Especially if it's one of your favorite. So ito yung ipapatikim natin kay Tin mamaya. Okay? So yung sa atin naman guys, yung may chicken liver. So yun lang naman. Yung naluto natin chicken liver, lalagay lang natin dito. Okay? Ganun lang siya kasimple. Ganun lang ka-chill. Ganun lang sobrang napakadaling gawin nito. Okay? Yan. Woo! Hindi ko alam kung dinakdakan pa ba ang tawag dito dahil may chicken liver siya. Maybe hindi na. So tawagin na lang kaya natin itong Abby's dinakdakan. Di ba? Para yung own version natin to guys sa channel natin. Nga pala guys, thank you for subscribing dito sa channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please paki-like naman, paki-share yung video na to, and please subscribe sa channel natin para makita nyo yung mga travel namin. I-share namin sa inyo yung travel experiences namin, yung mga food na kinakain namin. Hindi namin siya i-review, pero i-share namin siya sa inyo. At ito, papakita natin yung everyday na buhay ng pamilya natin. Okay? You are now part of our family. Wow, sarap. Tignan nyo naman. With the liver, wow. Pwedeng pang pulutan, pwedeng pang dinner, pang ulam, pwedeng i-share sa barkada. So ito guys, ang pinakahihintay natin lahat on my part. Okay? So ano pa ba kundi ang tikiman time? Sige. So ito, titikman na natin yung niluto nating tofu dinakdakan or Abby's tofu dinakdakan. Naman, oh. Sarap. So let's start with the tofu. Naghahalo yung saltiness, yung creaminess ng mayo, then the umami taste of the different ingredients. I think it's from the oyster, from the liver spread maybe. Sarap. Ang sarap. No? And with the hint of first, kain tayo ng sili, pampatapang. Wow. It's really good.
Parang, pwede mo siyang gawin, and then, no, pakain mo sa pamilya mo. Pag may bumisita kang barkada, pwede mo rin siyang ipagmalaki. And then, let's try the liver. Ang sarap. Yung liver creamy siya kasi, di ba? Niluto natin siya for 10 minutes lang. So, nandun pa rin yung creaminess na hindi siya naging grainy. Ang sarap. Yeah. Good. Let's try to cooking this one. Try making this one actually. Parang hindi nga cooking dapat ang tawag. Making lang kasi ang gagawin mo lang, piprituhin mo lang si tofu and then the rest of the ingredients. Or of course, the liver, you will boil it. Wala ka nang gagawin. Ihalo mo na lang yung sauce. Wow. Really, really good. Ano guys? So, maya-maya, patikim na natin to kay Tin. Okay? Tara! Samahan niyo ako. Diba guys, bago ko patikim kay Tin, sumubo pa ulit ako nitong tofu kasi hindi ko mapigil ang sarap. Sabi. The taste, you know, balancing yung lasa yan. Sorry kung nagsasalita ako with the tofu in my mouth. I just can't help it. Ang sarap talaga niya. Kasi kung pwede ko lang itong isend sa inyo, kung pwede ko lang kayong bigyan nito para matikman nyo, gagawin ko. Anyway, tara, samahan nyo na ako. Totoo na to. Papatikim na natin kay Tin yung niluto natin. Obi, eto na. Yung niluto nating tofu dinakdakan na alam ko, it's one of your favorite na niluluto ko. And sana successful yung pagkakaluto ko ngayon. Okay? Sige nga, tikman mo kung masarap pa rin yung pagkakaluto natin ng tofu dinakdakan. Yan. Yan ba yung perfect bite? Ano ulitin natin? Saktong-sakto ba? Saktong-sakto. Sige, tignan natin. Oh, tignan nyo guys Hindi makapagsalita sa sarap. Pero tanungin natin si Tin kung masarap pa talaga yung luto natin o hindi. Kung hindi, okay lang naman. Kung masarap, ito masaya. Sige, B, masarap ba o hindi? Masarap, lasa lang talagang dinakdakan. So, healthier version ng dinakdakan kasi ito po yung ginamit. Yun, di ba? So, totoo naman, it's a healthier version of dinakdakan kasi nga, tofu, kumbaga yun na yung protein natin. So, tapos may mga onion. So I think mas lalong na-infuse yung flavor ng onion tsaka yung chili doon sa sauce natin. So sa mga husband out there, once in a while, ipagluto nyo rin yung mga asawa nyo. I believe, ma-appreciate nila yan. Tama ba? Tama. Oh, di ba? Kaya nga bukas I'm planning to cook another simple dish. Actually, it's not a dish, a simple merienda. Siguro yung tacos na niluluto ko, no? So, gagawa tayo ng cheese sauce sa susunod para sa ginagamit natin. Kasi, supposedly, I will be cooking the meat of that. Kaya lang, masyado masipag si Tin magluto. So, siya na yung nagluto. So, para makabawi ako, I will be cooking the cheese sauce tomorrow. Okay? So, guys, salamat sa panonood dito sa vlog namin. And we are happy that you are here. Medyo maliit pa yung family natin. Sana palakihin nyo naman yung family natin. So please like, share, and subscribe to our channel. Okay guys, and shoutout nga pala kay Nads on Two Wheels. I think that's Kalayaan Moto Club Adventure, Onyo Kokok, and Lifesavers TV. Guys, salamat sa pagsuporta sa akin. And in return, I will support you guys. Magsuportahan tayo. Palakihin natin yung pamilya natin. And once again, thank you so much. This is Abby and Fielder TV with my beautiful wife, Tin. Okay, and dito, chill lang, tambay lang, kain lang, luto lang. Walang arte. Bye! Approve!